Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Typhoon Francisco, lumakas pa. Signal number 1, itinaas na sa ilang lugar sa Northern Luzon. Kasabay nito isang panibagong low pressure area, binabantayan ngayon ng Pag-asa. Sa ikalawang araw ng pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, House Prosecution humiling ng 62 days para mailatag nila ang lahat ng ebidensya. Ang prosesong ito ating hihimayin. Todo primetime seryeng Si Gabo na pagtatambalan ni Coco Martin at Julia Montes mamayang gabi na. Miss Frida? At sa unang pagkakataon, mag-inang Aiko Melendez at Andre Iliana magsasama sa isang pelikula. Pag-usapan kasama natin mismo si Andre Iliana live dito sa studio. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay ang lalaking inireklamo ng pambabastos ng isang ginang sa Quezon City. Lumalayo raw ang lalaki sa lugar nang masagasaan siya ng bus. Magbabalita si Brian Castillo. Bigla na lang huminto ang pampasaherong bus na ito sa isang kalsada sa Quezon City kagabi. Hindi nakunan ng CCTV pero may nabundol pala itong lalaki. Itinakbo siya sa ospital pero dead on arrival na. Bago ang insidente, nakita pa siyang pasuray-suray at tulak-tulak ng isang binatilyo sa bahagi ng Purdue Street sa barangay E. Rodriguez. Ang lalaki kasi, binastos daw ang nanay ng binatilyo. Bigla raw itong pumasok sa kanilang bahay at hinipuan ang ginang. Nakita po nung anak kong bunso, sabi niya, bastos ka. Gumanon po siya. Mukha po siyang manyakis na lasing na lasing. Yun po kasi nung nakita ko siya, tsaka first time ko lang po siya makita eh. Matapos sa Itaboy, umabot daw ang lalaki sa intersection ng Cambridge Street at New York Street hanggang sa nasagasaan na siya. Tumangging magbigay ng pahayag ang bus driver na dinala na sa presinto. Ikinagulat naman ng kanya umanong hinipuan ang sinapit ng nasawing lalaki. Na-shock po kasi sabi ko, kapablatter ko tapos ganun. Ang hirap din po kasi magsalita na Carme kasi po unang-una hindi ko siya ganun lubos kakilala. Kumbaga hindi rin po ako makapagsalita kasi medyo may awa dahil sa kalasingan niya may nangyari sa kanya na hindi maganda. Posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting to homicide ang bus driver. Kapatid para sa 1PH, Brian Castillo, News 5. Nagprotesta ang mga residente ng San Jose del Monte, Bulacan laban sa Prime Water. Ito ay matapos magbigay ng injunction ng Regional Trial Court ng Las Piñas na nagpapatigil sa pagpalit ng lokal na pamahalaan sa water operator. Magbabalita si Mobile Journal, Fatima Baduria. Fatima. Nakamute kaya. Cheryl, nagsagawa ng kilos protesta kanina dito sa San Jose del Monte, Bulacan laban sa water distributor na binansagan nilang crime water. Nasa 1,000 silang mga residente at homeowners association na nagtipon dito sa Quirino Highway mula pa kaninang umaga. Ang panawagan nila, wag nang hayaang ibalik sa prime water ang pamamahala ng distribution ng tubig. Araw-araw kasing nawawala ng tubig dito at babalik lang kapag gabi na. Makailan naglabas ng pre-injection ng regional prime water. Na unang balak na take over Jose del Monte LGU sa water system matapos ang in-flag emergency noong Mayo dahil sa problema sa tubig. Pero ang ipinaglalaban ng Homeowners Association, walang jurisdiction ang Las Piñas Regional Trial Court sa kaso dahil sa pagkakaalam nila
nasa Taguig ang kanilang headquarters. Narito ang bahagi ng kanilang pahayag. Umaga, nawawalan. Mga 7 or minsan 4 a.m. wala nang tubig. Kasi nagkakaroon kami ng tubig. Ang pinaka ng tubig pag dumadating is 9. Tapos yung minsan naman alas 11, syempre tulog na kami nun. Gigising kami mga alauna, alas 2 para mag-ipon ng tubig. Ayun, balik lang ulit ng tulog, mga 4. Kasi yung mga estudyante papasok, minsan na yun, wala nang tubig ulit. Cheryl, sa ngayon, city government pa rin ang may hawak ng water ang jurisdiction ng Las Piñas Regional Trial Court. Wala rin naman daw attempt ang Prime Water na i-take over ito mula sa syudad. Cheryl. Maraming salamat po, Baljerno Fatima Baduria. Mga kapatid, isang malagim na balita ang bumungad sa unang araw ng pagpasok ng mga estudyante sa Tacloban ngayong linggo. Kinumpirma ng pulisya ang insidente ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban bandang alas 9 kaninang umaga. Sa inisyal na report, 3 na ang patay at 5 ang sugatan. Isang suspect na ang naaresto at may isa pa umanong hinahanap. Kaugnay po ng balitang ito, magkakausap natin si Lieutenant Evelyn Diaz, PIO ng Tacloban City Police. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Ma'am, what do we know so far? Ma'am, as of this moment po is yung dalawa pong ating children in conflict with the law. Yung perpetrators po is hawak na po ng ating mga kapulisan dito po sa Police Station 1, San Jose po. Okay, again, ito po ay mga estudyante? Yes po, opo. Estudyante po ng San Jose National High School. So ano po ang kwento ng mga nakasaksi? Anong klaseng baril ang mayroon sila? Paano po nagsimula ang insidente? Ano po ang kwento? As of now po, iniimbestigahan pa po itong mga bata. Nandito po yung mga parents nila at inaalam pa po ng ating mga investigators kung ano po yung motibo at kung paano po nakapasok yung mga baril. Ay kasama po sa investigation as of now po. Ano pong grade itong mga estudyanteng ito? Nasa grade 9 po ito at grade 10. Grade 9 and 10, ano po ba sila? Yes po. Babae, lalaki? Mga lalaki po ito, nasa 14 at 15 years old. 14 and 15 years Opo, old. magkaibigan po ito sila. Saan po nagsimula yung pamamaril? Paano daw po? Random lang po ito na namaril doon sa loob po ng classroom. So kung grade Yun 9 lang. and 10, hindi po sila magkaklase. Kasi yung isa po, hindi po sila magkaklase kasi yung isa po parang bumalik yata ng grade level. Okay. So paano pong nakapasok yung baril? Yan pa pong inaalam ng kapulisan natin, ma'am, kasi yung sa front na entrance ng ating school is meron naman pong nagbabantay. Tapos yun lang po, yung perimeter po ng school is may mga lusutan po. So inaalam pa po kung paano talaga naipasok ng mga bata yung baril. So ang nangyari po, ma'am, paano? Nagkaklase na kasi alas 9 na ng umaga eh. Nasa loob na Yes po po, sila. Go ahead, ma'am. Yes po, nagkaklase na po. Oo. Tapos nagkaroon na lang po ng commotion nang bigla silang may narinig na putok. So ito pong nangyayaring klase ay sabi nyo nga po isang 14 at isang 15 years old. So Yes po. magkaklase sila. So sa isang classroom lang nangyari yung barilan. Hindi po sila magkaklase kasi yung isa grade 10 po tapos yung isa is grade 9. Pero nasa isang school sila, same school. Same school. Oo, yes po. So hindi po, yun pa po ang tinatanong ng iniimbestigahan pa po ngayon ng ating kapulisan yung pangyayari na sila sa gagawin nila, nagkasundo sa gagawin nila.
So, ang sinasabi niyo po, what we know so far, magkakilala itong dalawang estudyante. Pareho po Yes silang po. may kanya-kanyang baril na bitbit. Yes po. Opo. Okay. Do we know ano pong klaseng baril ang hawak po nilang dalawa? Kasama po yan sa investigation na inaalam mo yan ng ating mga investigators, ma'am. Okay. Bandang alas 9 nangyari yung barilan, ma'am. So, Around mga 9:40, oo. Nasa kani-kanila silang classroom. Yes po, opo. Nagkaklase na po. Okay. So, sabay po silang nagpaputok? Nagsimulang bumaril sa loob ng kani-kanilang classroom? Nagpaputok po sila, ma'am. Hindi lang po natin malaman sa asap na kung sino pong naunang magpaputok sa kanila. Okay. Do we know parang paano po ba doon sa yung classroom? Kasi magkaiba ng grade level eh. Oo, yes po, ma'am. So, Oo, iba-ibang classroom, ma'am. Magkaiba sila ng classroom. Opo. So magkaiba rin ba ng floor or building? Pahaba yata ito, ma'am. Isang... Alright. At ma'am? Mayroon sa taas po at mayroon po sa baba. Okay. First floor po, saka may second floor. Alright. May napaulat na pong 3 patay. Saan po nanggaling yon? Mga kaklase po ba? Mga estudyante po din po ng San Jose National High School, ma'am. Pero as of now po, hindi pa po ako makakapagsabi na talagang ano to kasi hindi pa na-declare po ng ano natin sa hospital. Dinala po kasi lahat yung mga biktima sa hospital. Yun pong nabaril na lamang. Okay, we don't know, we can't confirm yet, ano? Yes Kasi po. kailangan Yes po. may official pong Opo. declaration yan. Yun Yes pong po. mga Opo. dinala, gaano po karami yung dinala po sa ospital? Mga 8 estudyante po ito yung dinala doon sa hospital. Mga estudyante din po dyan. So mga ka-classmate po nila? Yung iba po kaklase, yung iba po hindi. Ano pa po, Opo. baka may initial na po kayong kwento, paano nangyari, sinong nakapagpahinto doon sa dalawang estudyanteng namamaril? As of now, kasama po yan sa investigasyon dito po, ma'am, kung paano, ang as of now po, ang tinatanong po kung ano ang nangyari talaga doon sa loob. Kasi po, pag-responde ng mga pulis doon is, pumasok sila is na ano na po yung mga inuna po yung mga natamaan po. 8 po yung dinala sa ospital, pero may dagdag pa po bang bilang, initial na bilang kayo mayroon kung ilan yung injured, sugatan? Wala na po, yun lang po, nakuha na po lahat doon. Wala na po biktima na naiwan, nakuha na po yung 8. Yun lang po, yung 8 po. Magkasama na doon yung posibleng namatay at mga sugatan, ma'am. Yes po, yes po, yes po, ma'am. Ngayon po, kamusta na ang sitwasyon sa eskwelahan? Pinapakalpa pa po ng mga teachers po, hindi po natuloy yung klase, obviously, kasi nagpanik po yung mga estudyante, may mga umiyak, may mga nagsiuwian din, naglabasan ng classroom. So, for this day, hindi muna siguro yan matutuloy yung klase dahil nga po sa nangyari. Medyo, natakot po yung mga bata. Nagpauwi na po ba ng mga estudyante or ni-lockdown muna para makuhanan ng statement yung mga naka-witness po nito? Meron pong nakalabas, ma'am. Merong iba na naka-witness is pupuntahan pa po ng ating mga kapulisan yan para makuhanan ng statement. Of course, with the consent po ng mga parents. But for now, wala na po ba tayong iba pang detalye na maibabahagi po sa amin na baka may statement na po or initial na kwento yung mga guro po nitong dalawang estudyanteng ito na namaril? As of now, ma'am, ongoing pa po yung questioning doon sa mga bata. Hindi lang po natin medyo inaano kasi mga minors po kasi ito. Pati nga po yung mga bata, yung mga namaril is medyo naano din po sa ginawa nila. Kaya inaano lang muna natin. Hinihinay-hinay lang po kasi mga minors po kasi.
sabi nyo nga po, nasa gitna po ng classes, ano? So, may mga Apo. guro po na present doon sa kanilang classroom nung nagsimula yung pamamaril. Meron po, meron po. May nakuha na po ba tayong statement mula sa mga guro? Yan pa po yung inaano natin sa investigators kay hanapin pa po kung sino yung mga teachers na nandun nung mangyari yung pamamaril. Alright, salamat po sa paunang mga detalye. Patuloy na lamang din po naming babantayan ito for any updates. Marami pong salamat sa inyong oras, Lieutenant Evelyn Diaz, PIO ng Tacloban City Police Office. Sa iba pang balita, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil nga sa malakas na ulan kahapon. Sa Malabon, may bumagsak pang mga poste ng kuryente na patuloy na inaayos ngayon. Magbabalita si Carol De Asa. Pasado alas 4 ng hapon, bumuhos ang malakas na ulan sa bahaging ito ng EDSA sa Quezon City. Napasilong sa ilalim ng tulay ang ilang motorcycle taxi riders at kanilang pasahero. Baha sa kanto ng Araneta Avenue at Victory Avenue, kaya dahan-dahan ang usad ng mga sasakyan. Bumaha rin sa Barangay Addition Hills sa San Juan City. Pero deadma itong mga batang nag-swimming sa baha. MMDA na mismo ang nagsabi, bumarang basura sa drainage ang dahilan ng baha. Sa Pasig, may natumbang puno sa tapat ng Vimana Villa Residences. Ayon sa MMDA, wala namang napaulat na nasaktan. Pero sa barangay Maysilo sa Malabon, bumaha na nga, 3 poste ng kuryente pa ang natumba. Nabagsakan nito ang isang nakaparadang tricycle at bubong ng isang paupahang bahay. Habang nagpapahinga na ako, umulan, tapos biglang humangin ng malakas. Kitang-kita ko paano bumagsak yung poste. Sa motor ko mismo, kitang-kita ko bumagsak. Buti na lang po, at siguro karaman ko ngayon. Siguro talagang mahal ako ng Diyos. Walang napaulat na nasaktan sa pangyayari, pero nagdulot ito ng pagbigat ng trapiko. Nawalan din ng kuryente ang nasa 500 customers ng Meralco. Humingi naman ng pangunawa ang kumpanya. Inaalam na raw nila ang mga nasirang ari-arian. Hanggang kanina, patuloy ang kanilang clearing operations para maibalik sa normal ang serbisyo ng kuryente. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Lumakas pa ang bagyong Francisco habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo sa silangan ng Tuguegarao City. Itinaas na ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan at eastern portion ng Babuyan Islands. Kaugnay niyan, magkakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Magandang tanghali sa iyo, Grace. Magandang tanghali din po, Ms. Cheryl, at sa atin po mga taga-subaybay. Nasaan na ang bagyong o Typhoon Francisco? Si Typhoon Francisco po ay huling namataan sa layong 620 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, and nananatili po or sa kasalukuyan binabaybay pa rin po nito yung karagatan malayo po sa anumang bahagi ng ating landmass. Patuloy pa rin po ba ang kilos nito sa westward? Nagbago na ba ang forecast track nito? Sa ating forecast track po nito, patuloy pa rin na generally kumikilos ito northwestward or hilagang kanluran, and possible po yung ganito niyang pagkilos hanggang bukas. And then after po nun saka siya magre-recurve or mas magiging pahilaga na po yung pagkilos nito towards dito sa Ryukyu Islands or sa may southern ng Japan. So sigurado na hindi siya magla-landfall? Yes po, nakikita natin na hindi po siya maglalandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit kapag nagkaroon pa po siya ng mas pakanluran or westward na movement, possible pa rin po yung close approach dito sa area ng extreme northern Luzon. So expect po natin, kahit po yung sentro niya is nasa karagatan, possible yung periphery niya or yung outer rain bands niya is mahagip pa din itong area ng Batanes at Cagayan. Bakit, Grace, gaano ba kalawak itong Typhoon Francisco? Yung kanyang diameter or radius? Yes po, ang radius po nito ni Bagyong Francisco is umaabot po hanggang sa 420 kilometers. So medyo malawak po yung kaulapan na dala nito, kaya
posible po niyang mahagip itong area pa din ng Batanes at Cagayan. Sabi mo ay yung layo niya ay nasa layo pang around 600, no? Mahigit Yes po. 600 kilometers pa ang layo. Ano yung pinakamalapit na aabutin nito sa ating kalupaan? Sa nakikita po natin ngayon, possible na medyo may distance pa po siya or siguro more than mga 400 kilometers po from dito sa may extreme northern Luzon. But nakikita nga po natin between Tuesday or Wednesday, yun po yung time kung saan magiging pinakamalapit po siya dito sa area ng extreme northern Luzon. So expect po natin beginning tomorrow, possible po medyo may maramdaman ng bugso ng mga malalakas na hangin dyan po sa area ng Batanes at Cagayan. Also, magsisimula na din po yung mga scattered na mga pag-ulan hanggang sa paminsan meron na rin pong mga at times heavy rains. Nasa typhoon category na ito, inaasahan pa bang mas lalakas pa or na-reach na ni Francisco yung peak ng lakas ng kanyang bagyo? Ina-expect po natin sa ngayon increasing pa rin or intensifying pa din po itong si Bagyong Francisco. Possible tomorrow ma-reach po niya yung kanyang peak intensity as a typhoon category pa rin po. And then sa mga susunod pang araw, most likely by Friday, possible mag-downgrade na po ito into a severe tropical storm naman pag ito ay palabas na ng ating area of responsibility. Hindi siya magla-landfall pero sabi mo nga yung outer rain bands nito mahahagip ang ilang bahagi ng Luzon. Extreme northern Luzon lang ba ang mahahagip nito or maging sa northern parts ng Luzon ay aabutin ng outer rain bands nito, Grace? Possible din po yung sa may northern part ng Luzon, like sa area po ng Cagayan, saka yung northern portion ng Isabela, saka pwedeng yung ilang areas din po ng Ilocos Norte at Apayao is mahagip din po ng mga pag-ulan natin. Though sa mga areas po na yan, mostly yung mga ina-expect po natin is mga scattered po na pag-ulan or hindi naman yung continuous na malalakas na pag-ulan. But still, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga prone sa flash floods saka sa landslide. At kailan ito magsisimulang maramdaman ng Batanes, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte at Apayao? Mostly po simula po bukas, possible na maranasan din yung bugso ng mga malalakas na hangin and also yung mga pag-ulan din po natin. So starting tomorrow. Okay, kahit na hindi ito magla-landfall at inaasahang lalayo, nasa typhoon strength pa rin itong si Francisco and it continues to intensify. Ano ang epekto nito sa ating hanging habagat o southwest monsoon? Yes po, kasabay nung movement ito ni Bagyong Francisco is bahagyang hinahatak niya din yung habagat. So expect po natin for sa malaking area ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao is may mga pag-ulan din po tayong mararanasan. Dala naman po ito ng habagat. So paminsan po medyo may period tayo ng malakas na pag-ulan. Though hindi naman po natin nakikita na magiging tuloy-tuloy po itong mga pag-ulan na ito. So sabi mo nga bahagya lang ang magiging epekto nito sa pag-enhance. Yes po, but generally kaya din po mas nakaka-apekto na yung habagat po sa atin dahil nga nahatak po dito ni Bagyong Francisco for the area of Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So hindi po buong areas yung makakaranas ng tuloy-tuloy na mga malalakas po na pag-ulan, mostly yung mas nasa western section po like yung sa area ng Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, saka Zamboanga Peninsula, pati yung ilang areas din po na Occidental Mindoro. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung mga kababayan natin. Kailan magsisimulang maramdaman itong enhanced southwest monsoon dulot ng Bagyong Francisco? So ngayon po, meron na po tayong mga pag-ulan din or nag-start na po yung mga pag-ulan na nararanasan po natin, yung mga scattered na mga pag-ulan and magpapatuloy po ito hanggang sa mga susunod po na araw pa. So generally magiging maulan ang ating linggo, Miss Grace? So nakikita po natin mostly hanggang Thursday, possible po na meron pa rin tayong mga pag-ulan na mararanasan for the area ng Southern Luzon. So magpapatuloy po yung mga pag-ulan po natin. Pero pagdating naman po ng weekend, posibleng mabawasan na po yung mga pag-ulan na mararanasan natin. Paalalahanan lang natin ulit, Miss Grace, yung ating mga kapatid, starting Tuesday,
Ang mga nasa Batanes, Cagayan, Northern Luzon, Isabela, Ilocos Norte at Apayao ay makakaranas na po ng scattered rains dulot ng Typhoon Francisco. Yung enhanced southwest monsoon, again, starting when at ano-anong mga lugar ang dapat po maghanda sa mga pag-ulan? Yes po, yung habagat naman natin from today hanggang mostly by Wednesday or tomorrow, possible po yan maka-apekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, sa malaking area po. And then kasabay po naman ng movement ni Bagyong Francisco, mostly by Wednesday naman sa areas po ng Mindanao, kung may mga pagulan pong mararanasan, nadala ng habagat sa may western section na lamang po, and also yung buong bahagi pa rin ng Visayas, may mga pagulan pa rin po tayo dyan, saka sa area din ng Southern Luzon. And by Thursday and Friday naman, kung saan medyo mas nasa mataas na po yung track nito ni Bagyong Francisco, dito naman po mostly sa may Luzon area, sa may western section po ng Luzon, dun sa possible po maging dito sa Metro Manila, sa may Calabarzon area din, saka yung malaking area pa din po ng Visayas. Nandiyan naman po yung mga scattered na mga pag-ulan po natin na dala po ng habagat. Alright. At meron pa ba tayong binabantayang ibang sama ng panahon? So ngayon, meron pa tayong monitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. Medyo malayo po ito, 2,745 kilometers east of southeastern Luzon, and tumataas na din po yung possibility nito na maging isang ganap na bagyo within the next 48 hours. So far po, nakita natin na mas magre-recurve po ito towards southern Japan, but hindi pa rin po natin nire-roll out yung possibility na pumasok ito sa loob ng PAR. But again, for now, wala naman po tayo nakitang magiging epekto po nito dito sa atin. Maraming salamat for the update, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Mas madali nang maging updated sa lagay ng panahon sa pamamagitan ng bagong mobile application ng Pag-asa. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Gusto nyo ba malaman ang lagay ng panahon in just one tap? Pwede na raw yan sa Weather Up ng DOST Pag-asa. Sa kakalungsad lang ng mobile application na Panahon Weather Up, ang datos galing mismo sa weather satellite ng Pag-asa. Napakadaling gamitin itong app na to mga kapatid. I-type lang ang lugar at real-time weather condition na ang makukuha. Meron ding early forecast sa buong araw at 5 days na weather outlook. Mabibigyan ka rin ito ng heavy rainfall advisory, thunderstorm warnings, tropical cyclone alerts at flood warnings kung sakaling may mga malalakas na bagyo na papasok sa bansa. Last year, nag-launch po ng panahon.gov.ph which is a web app. And from there, nakita po namin na mostly mobile phone users po yung nag-a-access ng Panahon web app. More than 50% of our users, yun po yung ginagamit. From Panahon web app, we wanted the Pag-asa information accessible po sa ating mga kababayan through their mobile phones. Available na to sa App Store at ang best news, libre ang download. Kung before po yung publiko, pupunta po sila sa DOST Pag-asa Facebook page or sa Panahon or sa Pag-asa website para hanapin po yung iba't ibang warnings, iba't ibang information. Ngayon po, meron po tayong dagdag na tool. Ito po yung Panahon mobile app. Lalo na po kapag masama po yung panahon, mayroon po tayong matatanggap na mga real-time na warnings na makukuha po nilang notification mula dito sa Panahon mobile app. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, ex-head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin bigong sumipot sa NBI ngayong araw. At proseso ng mga closed-door pre-trial conference para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ipaliliwanag sa atin ni former IBP President Attorney Domingo Cayosa live dito sa studio. Yan na at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
pagpapatuloy ng pre-trial conference para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court na gawing 62 araw ang paglilitis. Magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, bakit 62 days ang hinihiling ng prosecution panel? Cheryl, gusto raw ng House Prosecution Panel na masigurong mailatag ng maayos ang lahat ng ebidensya, kaya humiling ng 62 days na trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod sa mga ebidensya, dapat din umanong maihayag ang testimonya ng higit 50 witnesses sa panig ng Kamara para sa impeachment trial laban sa bise. Mayroon kasing 51 common witnesses at 276 exhibits o yung mga dokumento at media na ibabahagi ang prosecution team. Sa panig naman ng depensa, 30 araw lang daw ang kinakailangan nila. Malaking katanungan naman para sa prosekusyon kung bakit 30 days lang ang hinihingi ng kampo ng bise kung mayroon silang nakalistang 97 witnesses. Pero paglilinaw lamang din na nasa diskresyon pa rin ng Senate Impeachment Court ang mga itatakdang araw para sa impeachment proceedings. Inaasahang gagawin ang trial proceedings sa Senado simula July 6, Lunes hanggang Miyerkules simula 2:00 ng hapon. Hanggang ngayon ay usap-usapan pa rin ang voting threshold para sa conviction ni VP Sara. Para kay House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro, nararapat na ibaba ang bilang sa 15 dahil 22 senator judges lamang ang may coercive powers pagdating sa ganitong usapin. Pero hindi na rin daw dapat ito maging rason sa delay ng pre-trial conference lalo na kung ikinababahala ito ng depensa. Ngayong araw, inaasahang isusumite ng prosekusyon at ng depensa ang kanilang mga komento sa stipulation process na itinagawa sa pre-trial conference. Ito ay para magkaroon na rin ng tiyak na proseso para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Cheryl, ipinakilala na rin ng House Prosecution Team ang magsisilbing legal spokesperson na si Attorney Benjamin J. Tolosa. Isa rin si Tolosa sa mga private lawyer na aasiste sa Kamara pagdating ng impeachment trial. Cheryl. Maraming salamat, Amy Atienza. Habang papalapit ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, masinsinan ng gumugulong ang mga closed-door pre-trial conference sa Senado para ipaliwanag ang kritikal na prosesong ito at ang mga isyong dapat abangan bago magsimula ang trial proper. Kasama natin, former Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney Cayosa. Thank you for joining us today. Good noon, Cheryl, at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Ayan, para gusto natin mas mapaintindi sa mga kapatid natin bago dumating the proper trial proper po, attorney. Sa pangkaraniwang Pilipino po na nakakasubaybay nga po dito sa mga pangyayari, bakit mahalaga itong pre-trial conference? Ano ba ang mayroon dito? Napakahalaga yung pre-trial conference sapagkat ito yung pamamaraan na magiging maayos at mabilis at maging patas yung pagdinig at pagresolba sa mga kontrobersiya, mga issue tungkol dito sa impeachment. So it helps in a more efficient management of the case para ho yung mandato ng konstitusyon na sa lalong madaling panahon ay madesisyonan ito, ay mangyayari. So para mas magkaroon ng direksyon, para hindi sabog pagdating sa trial proper po. Tama yan. Hindi lang sa hindi sabog para din maiwasan yung pagdidribble-dribble. At maiwasan yung masyadong focus sa technicality, hindi dun sa katotohanan at dun sa ebidensya. Dito po sa pre-trial conference, dito na sila nagmamarka ng kanilang mga ebidensya na ipipresent. Nandoon din pinag-uusapan yung witnesses. Paano po ba? Kasi it's closed door, so we don't know, we have no idea. Paano ba ito nagdidiskusyon na sabi nga po ni Congresswoman Luistro, expected naman yan kasi magkabila, di ba? Magkatunggali yan na talagang mayroong magiging debate. So, sa pagdedebate, paano sila magkakasundo? Meron ba yung nagsasabi na, okay, this is acceptable, that's not acceptable, or sila lang talaga ang magkakasundo dyan? Well, initially, yung mga pinagkakasunduan na nila, so itatabi na nila yon. Yung mga issue na o mga dokumento o yung mga witnesses o mga issues
na pre-trial issues na hindi sila nag-agree, yan ire-resolve ng korte, ng Senado. Kaya nga maglalabas sila ng pre-trial order. Ngayon, maganda rin na nagkakaroon ng pagkakataong mag-usap, magdebate. Kasi nga, mga abogado naman sila eh. Magagaling yung prosecution, magagaling yung mga depensa. Alam naman nila yung rules ng impeachment, alam nila ang rules of court, which is suppletory. So, hindi na rin basta-basta na mag-grandstanding, gaya ng nangyari kung minsan dun sa ibang mga proseso. So, dito, puro abogado sila, they know the rules. So, hindi na rin pwede yung ipipilit mo yung gusto mo, grandstanding ka, kasi yung sa masa, no? Ito kasi kausap mo mga abogado. So, maaari ding mababara ka dito. So, normal lang ho yun, but we should not worry because at the end of the day, ang magre-resolve naman yan, yung impeachment court. Maglalabas naman ito ng pre-trial order by which both the prosecution and the defense will be guided. Okay. So today is the last day of the pre-trial conference. So, ibig sabihin, dito na matatapos lahat ng napagkasunduan na acceptable for both parties. Correct. And then, kung meron mang hindi, Aha. that will be submitted for resolution by the impeachment court. So, may gagawin pa rin ang Senado. Hindi ho naman, itong pre-trial order, tawag lang dito pre-trial portion, pero parte ho ito ng paglilitis. Pero ito ginagawa na hindi na muna yung adversarial in nature. Kasi nga ang main purpose nito, to simplify the proceedings, to simplify the issues, at para walang mga surprise witnesses, hindi magdadagdag kung ano-ano mga dokumento. Kasi kung minsan ang agenda, hindi na lang yung manalo sa trial, yung ma-delay. And that should be avoided as much as possible. So ito ngayon yung pagkakataon. At the same time also, meron namang maraming mga bagay-bagay na beyond dispute. And they are reasonable lawyers, parties. Mag-a-agree naman yan. Para sa ganun, I think both sides would want to finish this as soon as possible. So yun pong hindi mapagkasunduan, ibibigay sa korte, sa impeachment court. Tapos, paano po nila didesisyonan yun? Majority vote pa rin. Pero this is not the proper pa eh, the trial proper, hindi po ba? Hindi pa. Ito lang yung halimbawa, no? Sa isang punto lang, isang factual issue, gusto magbigay ng maraming corroborating witnesses. Sa tingin ng Senado, hindi naman na kailangan yan kasi ang linaw naman. So pwedeng sabihin, itong iba hindi na kailangan. So mga ganun na practical na mga desisyon, para sa ganun, maibalik ang magkabilang panig dun sa real issues na hindi na kinakailangan pang i-prove, no? Either factual issues o pagdebatehan na legal issues. At the same time also, i-resolve nila paano ba yung scheduling. Kasi ngayon pa lang magkaiba na sila, di ba? Yung isa gusto 60 days, yung isa gusto 30 days. Yan, dadalin yan sa impeachment court. So titignan din naman ng impeachment court the reasons why kailangang 60 days, kailangang 30 days lang. So babalansehin naman nila yan. Ang importante dito, mabigyan ng sapat ng pagkakataon ng magkabilang panig na ilabas ang ebidensya, argumento, at tayong mamamayan at impeachment court makita ang katotohanan. Huwag sana yung puro technicality. Kasi kung minsan, doon nagkakabuhol-buhol sa technicalities eh. So Attorney Cayosa, ito po ang kagaya nito nga na ang gusto ng defense ay 30 days, ang prosecution 62 days. So ito yung mga ina-expect natin na unang pag-uusapan sa pagsisimula bago sa July 6? Or no, even before that. Ito, before July 6, before the trial proper? The pre-trial order will come before the trial proper. Okay, so dapat ito maplansya na nila. Okay. Maplansya na nila. Alright. Ano pong take nyo on that? 62 days with sa prosecution side, 62 days, 50 witnesses, 276 exhibits. As to yung sa defense, 30 days, 97 witnesses. Well, yun, magkaiba, di ba? Mas marami yung defense, witnesses, pero ang iksi ng panahon. Yung isa naman, mas konti pero mahaba. But
they would know better. But the purpose of the pre-trial is kung maaari, i-abbreviate natin ito. Kasi nga, malamang sa dami nilang witnesses, baka pare-pareho rin lang naman ang sasabihin. So, pwedeng i-minimize yan. And we also understand na pag ikaw nasa defense, ang rule kasi in any proceeding, the prosecution must prove its case by its own evidence, the merits of its evidence. Hindi yan pwedeng hintayin o kaya punahin ang kahinaan ng depensa. So pag ikaw naman ng depensa, maglalagay ka lang ng mga paduda dun sa kanilang mga ebidensya o mga teorya. So usually talaga, mas mahaba ang napanahon ang kinakailangan ng prosecution kesa sa depensa. We would know today after ng last pre-trial conference kung ano yung mga issues na kailangang resolbahin po ng impeachment court. Ano po? Yes, most Kakayanin probably. kaya po ng by July 6, Attorney Cayosa? Well, I think so. I think so. Kasi thank God, na-resolve na yung gusto sa Senado and I hope they learn their lesson. And I hope that they will give priority to yung public duty nila, hindi yung politikahan o personal agenda ng bawat isa. So mas maayos na sila ngayon ng ating Senado. So inaasahan natin at hinihingi natin sa kanila na gawin nila ang kanilang trabaho. Yung pre-trial order, kasama sa kanilang trabaho ito. Pag-usapan din natin, itong kailangan bang ma-resolve sana before July 6, yun pong number of votes, two-thirds po ng votes. 24 senators ba? 23 senators or 22 senators lang ang pagbabasihan? Or mas magandang isang guni na sa Korte Suprema para by the time na magbobotohan na, wala nang issue? Well, we wish pwede yun, pero mukhang premature eh. So habang walang naiakyat na petisyon sa Supreme Court in a proper case, nasa timing yan eh, di ba? Hindi pa ripe for adjudication, baka i-avoid na naman ng Supreme Court. So, at hindi rin natin alam na baka nga naman they will get the qualified majority nevertheless, regardless of ilan sila. But unless merong kaso na aabot Supreme Court, at yan ay interpret ng Supreme Court. Ang linaw kasi ng Konstitusyon eh. So in the absence of any jurisprudence, ang masusunod yan, two-thirds of all the members of the Senate. And so far, sa ngayon, ang membership ng Senado, 24. Of course, merong reasoning na ninalabas na paano maging 24. Yung isa nakakulong na, tama naman. Hindi makalabas kasi without bail. Yung isa naman nagtatago. So those are the issues that will eventually be resolved by the Supreme Court. But I think at this point, medyo premature pa yon. Kailan po papasok yun na dapat desisyonan or mag-usap-usap na yung mga senator judge? Well, sila, di ba, ideally, dapat sila sana magkasundo na. Oo. So, pag magdedesisyon na sila at sino man ang hindi pabor dun sa desisyon tungkol sa number of votes, siya ang aakyat ng Supreme Court. O kaya kung babaguhin halimbawa ng impeachment court by themselves na gawin na lang natin two-thirds qualified majority in those who are effectively in the case or in the Senate, maaari ding questionin nung minority faction. So ito yung mga possibilities. But unless those things happen, medyo premature pa rin. At malamang, sasabihin ng Supreme Court, baka gusto nyo, kayo na lang muna mag-resolve niyan. Ang puna-punang ilan parang dali na lang sa Korte Suprema kasi mukhang mahihirapan because if we're gonna consider the number of votes kung ilan ang majority at minority, hating-hati, napakanipis. 13 and 12. So, baka daw magkatagalan na naman po pagdating sa ganyan desisyon. Maari, yun nga ang pakiusap natin sa Supreme Court because, well, notoriously slow din kuminsan ang judiciary. If ever aabot ito sa kanila, gawin nilang madalian kasi nga, this is only a legal issue at hindi naman bago. So, even at this early stage, maaari na pag-aralan ito. But hindi rin natin basta-basta pangunahan ng Supreme Court o kaya magtanong ng advisory opinion, hindi ginagawa yan ng Supreme Court. There must be an actual controversy. And yung hati ngayon yan, pag lumalarga ang impeachment, depende sa mga ebidensya, baka makikita na malulusaw din yung pan. Because
kahit sabihin nating personal agenda ng iilan o marami sa kanila, pag nakikita ng taong bayan and with the help of media kayo, tinututukan nyo yan, when yung perception ng taong bayan will weigh in the politicians, malamang magbabago ang kaisipan ng marami sa mga yan. Tingin nyo? Sa tingin ko, meron tayong duda because nakita natin kung paano gumalaw ang Senado recently, di ba? So Kaya nga nakakatakot. But I still believe na kaya nga very important na transparent ang process na ito. Wala sanang closed door. At nakikita ng lahat kasi at the end of the day, yung accountability ng lahat, whether mga minority or majority, is to the people. And they will face elections, they will face backlash. At ang importante dito, it's not to prejudge how they will decide, but to let the truth come out. Sa Let mga both sides. nakalipas, Attorney Cayosa, na impeachment, nakailan na rin po ba tayo? Nakita nyo ba yun na ganong behavior sa mga senator judge? Though, iba na mga senador natin ngayon. Kasi yung sinasabi, diba, kahit na anong faction ka pa, kanino ka kampi, pag ikaw ay nag-take na ng oath as senator judge, wala ka nang kinakampihan. Kundi ang focus mo ay base doon sa ilalabas na ebidensya, doon sa takbo ng kaso. Nagiging ganun nga ba ang mga senator judge talaga? Well, ideally ganun dapat, pero realistically, meron pa rin na namumuliti ka lang. But if you look at the record ng mga nakarang impeachment court sa Senado, merong iba na akala ng lahat nasa kabila pero yung boto niya iba. So, ang importante dito, mailabas yung buong katotohanan. I think meron pa rin at meron dyan yung babaliktad o kaya makukumbinsi to vote one way or the other. Hindi, yung ngayon, ang lakas ng loob nila sasabihin, yung iba nga nagpiprejudge na, di ba? Kahit anong mangyari, ganito pa rin aking boto kasi kaibigan ko, may utang na loob ako sa kanya. Unfortunately, we cannot disqualify those kinds of senators under the existing rules. Kung ordinaryong korte yan, tanggal na ng huwes eh. Pero ito kasi hindi, kasi nga quasi-judicial, quasi-political. But that's the beauty of a public trial eh. Habang lumalabas ang katotohanan, yung mga preferences ng taong bayan, whether for or against the president or the vice president o yung mga senador, lalabas at lalabas yan. And that's also your duty, no, na ilabas natin yan. Para sa ganun, matemper yung personal agenda ng mga senador. At makikita natin, yung katotohanan kasi it has a way of forcing you to behave. But kung tago ito, puro technicalities ang ginagawa at makita natin bias ang pag-handle, hindi mangyayari yon. So that's why it's a challenge to media, kaming mga profesional, ang taong bayan, na tutukan natin ito. Maging mapanuri tayo, maging vigilant. Hindi pwede mag-inhibit, diba? Walang ganon dito. Pero din, dapat paalalahanan yung mga senador din, di ba, na bawal na sila magsabi ng kanilang opinion o magpakita na kaalyado sila ng kung saan kasi nakapag-take na sila ng oath. So, hindi na pwede. So, kailangan bantayan din yan. Pag may ganoon, nakalimot, hindi masyadong nag-aral, nag-prepare, ang isang senator judge at may mga pahayag na kumikiling na, parang nakikita mo na nasa ng kiling niya, pwede ba yun i-call ng attention ng publiko na parang, teka, hindi ka na dapat nandyan kasi hayagan mong sinasabi na for or against ka doon sa takbo ng ano. Pwede. At ginagawa na nga yan ngayon tayong mamamayan. At pwede rin i-call out yan nung kabilang panig. Pwede rin i-call out yan nung kapwa senador. Pwede rin i-call out yan ng presiding officer. Trabaho nila yun eh. Because malinaw ho yung Senate rules na pag once nanumpa ka, dapat tanggalin mo na yung political affiliation mo muna. So I think that's part of the duty of a responsible presiding officer or responsible senator na punahin yan. Kung hindi na nagagawin, tayong mamamayan, kaya natin gawin yun at dapat ginagawa natin. Siguro po panghuli, again, today is the last day of the pre-trial conference. July 6, magsisimula na ang trial proper. Ano po ang dapat nabantayan ng taong bayan? Ano rin yung magiging role ng isang Juan de la Cruz?
Well, una, dapat vigilant tayo, maging mapanuri tayo, at isulong natin yung interest ng mamamayan na malaman ang katotohanan. So both sides should be given adequate time para ipresenta ang kanilang mga ebidensya at argumento. At hindi lang yon na wala na ho yung dribble-dribble gaya ng nangyari ng nakaraan. Kasi ang mandato ng konstitusyon, pag impeachment, dapat mabilisan yan. Hindi yan dinidribble. At pangatlo, na meron tayong pressure sa ating mga politiko para mabawas-bawasan yung political agenda nila at doon sila sa katotohanan. Because at the end of the day, ang matingkad na constitutional prinsipyo dito, accountability of public officials, transparency, at saka public office is a public trust. Gaano ho kasi katagal sa tingin nyo, ang tansya nyo dito, Attorney Cayosa, na tatakbo ang trial proper? Yung mga sinasabi ng mga prosecution lawyers at saka depensa, trial days yan eh. So sa tingin ko, abot to ng 6 months. So 3 to 6 months would be a reasonable time. So 6 months tayong tututukan dapat ang bawat detalye na mangyayari po dito sa impeachment court. Thank you for coming to the studio. Marami pong salamat. Former IBP President Attorney Domingo Cayosa. Thank you. Susunod, ex-head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin, bigong sumipot sa NBI ngayong araw. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nakatakda ng ibiyahe sa Nigeria ngayong hapon ang mga labi ng yumang Ateneo athlete na si Divine Adili. Bago yan, inalala ng mga malapit na kaibigan at kanyang teammates si Adili bilang huling pagpupugay. Naglagay ng itim na ribbon sa kanilang mga kamay o mga braso ang mga nagsipagtapos sa Gokong Wei School of Learning and Design at School of Humanities sa Ateneo. Dumalaw din sa huling burol ang Ateneo players na sina Kiefer Alas at Jared Bahay. 2 opisyal mula sa Ateneo ang pupuntang Nigeria para tumulong sa repatriation. Dumating din daw sa huling lamay ang tiyuhin ni Divine. Nakiusap naman ang kaibigan ni Divine sa publiko na huwag magkalat ng maling impormasyon tungkol sa yumaong atleta. I'm begging all of you, please, at this time, we just want to mourn Divine peacefully. So please, if you're pushing any narrative, creating AI-generated pictures to push false narrative, I want to plead with you, please just allow us to just mourn him in peace. So please, to everyone, please don't push negative narrative. Hola mga kapatid, live po nating makakasama ang bida sa Viva Movie Box vertical drama na A Mother's Sacrifice. Guys, nandito siya, Andre Iliana in the flesh! Hello po! Guys, ang gwapo na ni Andre. Naku. Mamang-mama na talaga. Thank you. We're so proud sa mga achievements mo, Andre. But this one is one to watch out for because it's gonna be with your mom. Yes, Aiko oh my God! Menendez. Pakikwento mo yung experience yun ni Aiko, shooting, mother and son. Oh my God, ito na po siguro yung pinaka na-pressure ako kasi bukod sa, grabe, Aiko Melendez na po yun. Nanay ko po yung mga katrabaho ko, so hindi ko po alam kung ano pong i-expect ko. So, mababato ko ba yung arte ko? Grabe po talaga, as in nakakabaliw po siya. And gusto ko lang sana malaman ano yung dynamics nyo on set. Kasi alam ko, very, siya, totok na ina sa totoong buhay. Yes, di ba? Kamusta siya sa set? Hinahayaan ka ba niya? Medyo helicopter mom din ba siya sa'yo? In fairness po si Mommy nung nandun po kami sa set, very po siya parang, sige, do your thing, hindi kita pakikialaman. Pero kapag meron siyang nakikitang mga advice na may bibigay, tsaka lang po siya magsasabi. Pero hindi po siya naging stage mom doon, in fairness. Oh. Ano po siya, parang hinayaan niya po ako. Oh, and without giving away too much, ano yung premise ng A Mother's Sacrifice? It's a story about longing po sa family, ganyan. Ang
hirap po kasing magsalita ng Oo, hindi po basta- nakakapag-spoil. Pero para po sa pamilya, yun po ang maibibigay ko pong ano doon. At napapayag siya, no? Na talagang gawin ito. Alam ko kung gaano ka-busy si Aiko. But eto naman, dahil ikaw ang pambansang kuya sa Wattpad universe, in reality, isa ka rin kuya kay Marthina Gicane, na ngayon po is Starworks artist dito sa Kapatid Network. Gaano ka ka-proud na pinasok ng kapatid mo ang pag-aartista kagaya mo? I'm very, very proud of my sister po kasi bago niya po to pasukin, naalala ko po huli naming usap, wala po talaga sa isip niya or idea or anything po na pumasok. Tapos nagbigay lang po ako ng advice na, "Mi, why don't you give it a try? Nandiyan naman na." So gulat po ako nakinig. Tapos nagsabi na lang po siya sa akin na, "O kuya, decide na ako, tutuloy ko yung ganito." Sabi ko, "That's nice, I'm very proud of you, tsaka I'll support you all the way." Eh, paano ka pala as a kuya? Ang dami niya manliligaw. Yes! Ay, nako, lumalabas po yung aking pagiging aris kay JJ. Very protective po kasi baby girl po namin yun eh. Oo. Alam mo, ang wish ko, magsama rin kayo sa isang project ni Martina and your mom. Yes po, sana po. Kasi sila, di ba, nagkakaroon din sila ng mga mini content together. Pero yung kayong tatlo, bitin pa kami. Sana nga po. Oo. Pero syempre, speaking of, nakakasama nyo rin si Wanmig Yes. na sa ng mom mo, di ba? Love of her life ngayon. Kamusta kayo? Kamusta kayo yung bonding nyo as a blended family? Okay naman po, very close po kami kasi I could see rin naman Tito is doing his best din po to bond with us, to get to know us more. Kaya very appreciative din po ako doon. I'm so happy sa lahat ng narating mo, no? And of course, your family. And thank you again, Andre. Nasa Viva VMB, tama? Yes po. Sa Ayan. Viva Movie Box lang po yan. Directed by Direct Joy Aquino po. Please do support our project po. Please. Yes, of course. We will support that. Thank you, Andre. At meron na tayong reminder, syempre, sa lahat ng mga kapatid natin. Tonight is the night! O, diba? Mapapanood na po ang Sigabo, 8 p.m. dito sa Kapatid Network sa TV5. And syempre, congratulations po sa atin dito sa One Balita Pilipinas Best News Program nomination sa FAMAS! Wow! Congrats! Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Hindi, may pahabol pa kami. Happy birthday! Oh my gosh! Thank you, Michelle. Grabe naman. Uy, maraming salamat po. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Thank you. Happy birthday po. Thanks, fam. to Thank you. More blessings for One Balita Pilipinas and of course, One PH. Thank you so much. Yun talaga yun. Make a And wish. great health. Yes, Hello. maraming salamat. Thank Happy you. birthday. Special celebrating it with you guys. Happy birthday, MJ. Thank you. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim, kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipinas.